Click Point ground dyan. Ito po yung buong compound ng Click Point. Ito yung Building A, Building B, and Building C. Ito makikita natin sa pagitan ng 5 and 6. Rental stalls po siya. Pero dun sa ginawa nila, binutas po nila ito. Yan na yung daanan ng sasakyan. Ginawang daanan ng Papunta sasakyan. sa Ortigas Papunta sa Ortigas Extension. Sobrang liit lang po yan. Tapos ito pong main entrance ng Chicago, wala na rin yan. Tinakpan nila. Nilapit na lang dito sa... Binutas nila to. Na supposed to be wala done. This is the only entrance and exit of vehicles dapat. Okay, tuloy mo. Tapos ito po, ito yung building B, yung first floor po niyan, yung Chicago, yung second floor is yung hotel. Makikita natin dito na may staircase, common stair siya, papuntang building A, building B. Lipat po tayo. Iba tayo rito. Para nakapakita nila. So ito yung floor plan ng building B, di ba? Yes po. O, sige, first floor, second floor. So ito po yung main entrance na inalis nila, nilipat nila dito. Tapos ito yung pinaka hagdanan papuntang second floor. Kung mapupuntahan doon yung Blue Hotel. Yung first floor is Chicago KTV. Tapos makikita natin dito na ito indication na window 132 tapos window 137 dapat itong room na to is office ni Mike Defensor. Mike Defensor. Nakalagay doon sa plano. nakalagay po yan nila. sa plano sa blueprint. May nakalagay na Mike Office mula dito sa 132 to 137. Tapos ito, makikita natin, open siya. Pero doon sa ginawa nila, sinara po nila yan. At parang foul na fire exit ang ginawa nila dyan. Silagyan ng kortina. Ito, binutas nila to. Itong corner na yan, papunta sa labas. Pero ang nakita po namin doon is mga sampayan, mga kung ano-anong mga gamit lang. Tapos ito, may harang na yan para masabing matago itong hagdanan papuntang doon. Pakyat, galing sa first floor. Okay. Oh. Tapos Yan ito, na. makikita natin, ito yung cross-section through C. Ito yung building C, ito yung building B. Ito yung main entrance na tinakpan nila. Nilipat nila rito. Wala sa plano. Tapos, Di ba tayo? ito yung second floor. Makikita natin na may mga partition, mga kwarto. Dalawa lang ang, ilan lang yung pintuan. Di ba? Ginawa na nilang hotel, iba-iba ng, marami ng pintuan yan. Yan yung ginawa nilang Blue Hotel, tama? Opo, tama po. Tapos dito sa ground floor, dagdag ko lang din po. Itong dalawang offices na to, wala na po yan. Tinanggal po nila yan. Mga private rooms na. Mga private room na po yan, yung mga KTV, mga VIP room, mga ganun. Tapos dito po yung stage. Yan. Dito yun, dito yung stage. Sa harapan ng office niya dapat. Opo, tama po. Tapos ito, mga kwarto-kwarto na po yan. Madami pong kwarto. Mga ilang rooms po? Ilan yung rooms sa taas? 8, no? Dito po, sa second floor. Second na- floor. Yung private room, VIP room, may maliliit dyan, kaya marami yan eh. Tapos ito po yung binutas nila. May kita sa plano na may talagang kwarto dapat dito. Pero binutas po nila Ginawang yan. daanan ng sasakyan. Tama po. Binutas po nila. Tapos ito yung entrance dapat. Meron dapat dito. Pero hindi po nila sinunod yung plano. Okay, dito tayo sa ito para makita nila na ito yung plan talaga. Asan na yung nakalagay yung Mike's room, yung ano nun? Hindi na i-post dito, Basti. Kunin mo yung plano, naka-identify talaga na Mike's room yan eh. So kaya natin to pinapakita, malinaw no, na nakaplano talaga lahat, dinesign nila yung KTV at yung hotel for doing the human trafficking. Ito yung sinasabi kanina na naka-identify na Mike's room. Ayan mo pa. 137, 132 to 137. Ayan no, Mike's office. Oh. Mike's office nakalagay. Yan na yung ginawa ng KTV yan. So hindi may tatanggi ni Mike Defensor na hindi niya alam. Wala siyang kinalaman dahil sa pagpapalit pa lang ng plano, dahil yung original na plano, hindi nila ipinaalam to. So ito, i-explain mo to. Tapos ito po, click point east and rear elevation. Yung likod na yan. Ito po yung likod. Di ba ang sinasabi nila may fire exit daw sa likod. Pero dito makikita natin, Bridge puro na yun. bintana lang po yan. Tapos itong baba nito, bangin po yan. Wala. So anong bottom line? Change nila yung design
para yung Chicago at yung Blue Hotel can perpetrate yung ginagawa nila na human trafficking. At malinaw na alam ni Mike Defensor, kasama siya, so hindi sila ordinary rito, lessor. At talagang pinagplanuhan yung gagawin. They even violated the building code, pagpapalit ng design na walang paalam. So I noticed, meron na silang sinabot doon, binabanggit silang tao, na sinabi nila yun yung pinagpasahan nila, but wala man lang statement naman yung tao na sinasabi. So, tingin ko mahirap na sila ipaliwanag to, no? At we will be filing yung human trafficking. Mahirap na sabihin politika pa rin to dahil ito na yung mga dokumento na nagsasabi na talagang si Mike Defensor knowingly and consciously pumasok siya sa negosyo ng human trafficking. Siya lang ba sir ang kakasuhan o may ibang bakasyon? May kasama pa yung ibang mga official dito na nandito. Direct kailan po? Kailan po We are looking at Friday to file it kasi nga naging mahirap yung pag-aaral namin, kinuha pa namin yung mga official documents. So sa ngayon kasi yung annexes pinapa-certify na lang namin para pagpasok sa piskalya mas malinaw yung mga ebidensyang nakalagay. Sir, ilan po yung mga official na makakasabay ni Mike na makakasuhan? May matrix. Makakasama ulit yung isang anak na corporate secretary kasama pa. But iba-iba yung degree ng participation nila. But this one, ditong ebidensya na to will strengthen yung point natin that Mike Defensor can be indicted for qualified human trafficking. At incidentally, you'll mention, meron doon personality na nahuli, yung Mr. Lauren Tanch will also be filing sa kanya ng crime of solicitation, yung ating yata ipang-file yan. Saan po isasampa, sir? Sa Pasig Prosecutor. Sir, kada po katagal yung pinag-process operation po niya? Ito, parang nagsimula to mula nung tinayupan nila. Kasi lumalabas sila naman na nagsabi, 2017 pa nandiyan yan eh. So, pero siyempre, yung history naman yan, hindi na yun yung tinitingnan natin. Doon sa nahuli natin sila, doon natin sila habulin. Dito sa na-rescue natin na 54 individuals. Paano sir yung lease agreement na kanila pinapakita? Well, we validated it nung tiningnan namin na hindi siya nakaregister sa notary. So, anong appropriate value nun? Wala. Parang tutusin, peke pa yung dokumento. Sir, kailan daw binago yung building mismo? Dumalabas, hindi na natin ma-establish pero sa ngayon, yan yun. Baka nung simula pa lang dahil may nakita kaming Facebook posting nung Blue Hotel, parang 2019 di ba? 2017. 2017 pa ba nung pinost? O di sabihin, noon pa lang, pinago na nila. From the time na pina-approve nila itong plano na to, may disenyo na sila kasi kung itong ginawa nilang design na yon, hindi aaprubahan ng building officials yun ng city engineering sa office. So, sinadya nila na ganyan yung disenyo. Lalong-lalo na yung false stairs doon, yung hagdan, binagyan, tinakpan lang ng kortina. So, yun yung medyo mas may problema ron na magpapatibay ng human trafficking. Okay. Thank you. Upo ako muna. Back to